Exodus chapter 9 verse 1 up to 35. Nang magkagayon ay sinabi ng Panginoon kay Moses, pasukin mo si Faraon at saysayin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreyo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila sapagkat kung tatanggihan mo, payaunin sila at sila'y pipigilan mo pa. Ay narito ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawan ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ng Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na yaon ng kinabukasan, at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay. Ngunit sa hayop ng mga anak ng Israel ay walang namatay kahit isa. At si Faraon ay nagsugo at narito, walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayaon ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa hurno, at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Faraon, at magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na naknakin sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Faraon, at isinaboy ni Moises sa himpapawid, at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Egyptiyo. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Faraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreyo, payaunin mo ang aking bayan upang kayo'y mapaglingkuran nila. Sapagkat ngayon ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagkat ngayon inuunat ko na ang aking gamay upang salutin kita at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. Datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin? Narito, bukas sa ganitong oras ay magpapaulan ako ng malakas na graniso na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na itayo hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat bawat tao at hayop na maabutan sa parang at hindi masisilong ay lalakpakan ng graniso at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Faraon ay nagpauwing madali ng kanyang mga bataan at ng kanyang hayop sa mga bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabaya ng kanyang mga bataan at ng kanyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagong langit upang magkaroon ng granisong sa buong lupain ng Ehipto na lumagpak sa tao at sa hayop at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. At inunat ni Moises ang kanyang dangkod sa dakong langit, at ang Panginoon ay nagsugo ng kulog at graniso,
at may apoy na lumagpak sa lupa. At ang Panginooy nagpaulan ng graniso sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy nagkaroon ng graniso at apoy na nagniningning sa graniso. At napakalakas na kalanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng graniso ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang maging tao at maging hayop. At sinalot ng graniso ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang, sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ng Israel. Hindi nagkaroon ng graniso. At si Faraon ay nagsugo at ipinatawag si Moses at si Aaron. At sinabi sa kanila, ako'y nagkasala ngayon. Ang Panginoon ay matuwid, at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at graniso. At kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibinbinin. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan, ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang graniso, upang iyong maalaman na ang lupa sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang sibada ay nasaktan sapagkat ang sibada ay nag-uuhay na at ang lino ay namulaklak na. Datapwat ang trigo at ang espilta ay hindi nasaktan sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon. At ang mga kulog at ang mga graniso ay tumigil, at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. At ang makita ni Faraon na ang ulan at ang graniso at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Faraoy nagmatigas at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng Moises. Amen.